Walang umamin. Halos lahat po ng mga kongresistang pinangalanan ni Curly Discaya itinangging tumanggap sila ng kickback mula sa mga ginawa nilang proyekto. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ang mga sinabi ng mga idinawit na kongresista? Yes, Julius, iginit nga ng halos lahat ng mga kongresistang idinawit ng mga Diskaya na walang basehan itong aligasyong kumikback sila sa flood control projects. Maging nga si House Speaker Martin Romualdez ay nanindigang hindi niya hayaang mabahiran o masira ang kanyang pangalan. Sa pagkanta ng mag-asawang Curly at Sara Discaya tungkol sa mga nakatanggap umano ng komisyon sa kanilang mga nakuhang proyekto sa DPWH, kanya-kanyang tanggi ang mga pinangalanan. Si House Speaker Martin Romualdez, pinabulaanan ang aligasyong dawit siya sa anumang komisyon. Giit niya, kung merong nang abuso o gumamit ng pangalan niya para kumita, sila raw ang dapat managot kahit sino pa raw yan. Kailanman ay hindi raw siya tatanggap ng suhol mula kanino man. Walang sino man daw ang kayang manuhol sa kanya at alam daw yan ng lahat ng kongresista. Self-made daw siya at hindi niya papayagang masira siya ng perang hindi naman kanya. Giit naman ni dating San Jose del Monte, Bulacan Representative at ngayon Mayor Florida Robes, kung sino man ang gumagamit ng pangalan niya, mangilabot naman daw. Wala raw ghost project sa kanila. Tinawag namang demolition job ni Marikina City Representative Marcy Teodoro ang pagdawit sa kanya. Hindi pa raw siya ang congressman ng magkaproyekto ang mga Diskaya sa kanila. Hindi raw siya kailanman humingi o tumanggap ng pera. Pinag-iisipan niya raw magsampa ng kaso. Pati si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, pinabulaan ng nakipag-ugnayan siya sa mga Diskaya. Hindi niya raw ginamit at gagamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Gagawin niya raw ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. Tinanggi rin ni Romblon Representative Alejandro Jesus Madrona ang pagkakadawit niya. Wala raw siyang proyekto sa mga Diskaya, kaya ano raw ang basehan nila na may tinanggap siyang pera. Giit naman ni Occidental Mindoro Representative Lodi Tariela, wala siyang tinatanggap na anumang pera o pabor mula kay Curly Discaya. Maghahain naman ng reklamo si Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas sa mga Diskaya. Ano raw ba ang motibo nila? Wala raw silang proyekto sa kanilang distrito. Giit naman ni Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar, mukhang may political agenda sa pagdawit sa kanyang pangalan. Maghahain din daw siya ng libel case laban sa mga Diskaya. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Discaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. Itinanggi rin ni Pasig City Representative Roman Romulo ang paratang na tumanggap siya ng komisyon sa mga Diskaya. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Hindi ko naman kilala kung sinong nananalo. Nagugulat na lang ako pag nalaman ko na kung sino ang nanalo. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ayon naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico, walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanya. Puro raw chismis at halatang may halo itong politika. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng publiko sa mga tunay na sangkot. Julius, samantala, bukas ay nakatakda namang gumulong yung ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee tungkol nga pa rin doon sa maanumalyang flood control projects. Nauna na nga rin inimbitahan itong mga Diskaya pero wala pa rin kumpirmasyon kung dadalo sila bukas. Nauna na nga nagpadala rin ng subpoena itong komite laban sa kanila at mga nganib na maaring makontempt kung patuloy po rin po silang hindi sisipot sa mga pagdinig. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.